Basang-basa ang suot na uniforme ni Elena nang bumaba siya mula sa jeep sa may EDSA. Alas 5 pa lang ng umaga pero ramdam na niya ang bigat ng araw at mas ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. May ilang buwan na rin siyang nagtatrabaho bilang janitress sa isang kilalang kumpanya ng real estate, ang Fuentebella Properties. Pero hindi pa rin siya sanay. Galing siya sa probinsya at hindi biro ang pagbabagong sinapit niya mula sa dating bookkeeper ng munting tindahan nila sa Aklan. Nayo'y tagalinis siya ng mga sahig at banyo sa napakalaking gusali ng mga taong may posisyon at pera. Pero wala siyang karapatang magreklamo. May sakit ang anak niyang si Jonas sa bato at kailangan niyang makapag-ipon para sa dialysis nito. Tahimik siyang naglakad papasok sa building. Dala ang kanyang lumang bag at ID na nakasabit sa leeg. "Morning po, Ate Elena." Bati ng receptionist na si Iya na palaging nakaayos at naka-makeup. "Maaga ka na naman po." Ngumiti lang si Elena. "Kailangan anak, mas mabuting ako ang unang maglinis sa mga opisina bago dumating ang mga boss. Mas madali, mas tahimik." Tahimik pero punong-puno ng pakiramdam ang bawat pagpasok ni Elena sa mga silid ng kapangyarihan. Sa loob ng mga executive offices, tila may ibang ihip ng hangin, malamig, malinis at puno ng mga bagay na sa paningin ng gaya niya'y hindi na niya mararating. Pero hindi siya dumadating doon para lang magwalis. Nagmamasid siya. Hindi alam ng kahit sino na dati siyang bookkeeper. May 7 taong karanasan at halos kabisado niya ang pasikot-sikot ng mga ledger, receipts at financial audit. Kaya nang minsang makita niya ang ilang papel na kalat sa lamesa ng assistant finance head, habang naglilinis, hindi niya naiwasang tumitig. Tila may mali sa figures. May duplicate entry sa 2 magkaibang supplier. Hindi iyon normal. Pero pinulot niya agad ang mop at pinilit kalimutan ang nakita. Hindi niya ito mundo. Isang beses habang naglilinis sa 3rd floor pantry, nakausap niya si Aling Bebang, ang isa sa matatandang janitress na matagal na sa kumpanya. "Alam mo, Elena, mag-ingat-ingat ka. Pag masyado kang mapuna, baka matulad ka sa dati naming kasamahan na nawalan ng trabaho." Tumango lang si Elena at hindi na nagtanong. Pero ramdam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit tila maraming takot magsalita sa kumpanyang iyon. Habang patuloy ang mga araw, lalo siyang naging maingat sa kanyang kilos. Pero naging mas mapanuri rin siya. Kapag walang tao, binabasa niya ang mga nakadisplay na reports sa bulletin boards ng finance team. Sa isang sulok ng break room, naririnig niya minsan ang buluman ng ilang empleyado. "Nakita mo ba yung bagong kontrata? Ang laki ng kickback nun sigurado," sabi ng isa, sabay silip sa paligid. Ngunit sa kabila ng mga usap-usapan, hindi siya makagalaw. Sino ba naman ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na janitress. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pananahimik. Pero hindi ang pagmamasid. Isang madaling araw, nakapasok siya sa opisina ng CEO para linisin. Mahaba ang mesa, punong-puno ng folders at laptop na bukas pa ang screen. Sa isang sulok ay may lumang larawan ng isang matandang lalaki, si Don Enrique Fuentebella, ang yumaong founder ng kumpanya. Sa tabi nito ang isang mas batang lalaki, seryoso ang mukha, nakasuot ng itim na coat. Si Aldrin Fuentebella, ang kasalukuyang CEO. Nasa edad 29 pa lang si Aldrin, ngunit may aura na ng isang taong nabigo na sa maraming bagay. Nakilala siya ng ilan bilang prodigy sa business school, ngunit pagkatapos mamatay ang ama niya, ay tila nag-iba ang lahat. Madalang ngumiti, bihirang makisalamuha, at palaging seryoso sa trabaho. Habang pinupunasan ni Elena ang ibabaw ng lamesa, napatingin siya sa isang open folder. Naroon ang figures ng isang property acquisition. May mga terms at signatures na tila kulang. Tinitigan niya ito ng ilang segundo, sapat para mapansin ang inconsistency sa tax declaration na tila mas mababa kaysa aktwal na halaga ng lupa. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero bago pa siya tuluyang makabasa, bumukas ang pinto.
Napatayo siya agad at inilapag ang folder. Si Aldrin, nakakut na, hawak ang cellphone at tila balisa. "Oh, sorry po sir, naglilinis lang po ako." Agad na sabi ni Elena. Tumango lang ang lalaki. "Okay lang," malamig niyang sagot. Pero napatingin ito sa folder na iniwan niyang bukas. Dahan-dahan niya itong sinara. "Baka po nabuksan lang sa ihip ng hangin, sir." Dagdag pa ni Elena. Napatingin si Aldrin sa kanya. Saglit na tila nagduda pero agad ring bumalik sa cellphone. "Just finished cleaning. I have a meeting in 20 minutes." Tumango siya at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit hindi na mapakali ang kanyang isipan. Sa pagkakaalam niya, may nangyayaring hindi tama. At sa dami ng taon ng karanasan niya sa accounting at pagbabantay sa mga numbers, alam niyang may isang sindak na pattern. Kapag may sobrang tahimik, may tinatakpan. Sa mga susunod na linggo, patuloy siyang nagtrabaho sa gabi. Tahimik ngunit mas maingat. Hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Hindi rin niya alam kung hanggang kailan siyang makakapagkunwari lang bilang tagalinis. Pero alam niya ang isang bagay. Darating ang tamang oras para magsalita. Ngunit kailangang tama ang panahon. Sa ngayon, tahimik siyang susunod, susubaybay at maglilinis hindi lang ng sahig kundi ng kasinungalingang nakatago sa mga pader ng Fuentebella Properties. Nasa loob ng boardroom si Aldrin habang ang mga matatandang miyembro ng Board of Directors ay nagdidiskusyon sa harap niya. Mula sa kanyang kinauupuan, nakatitig lamang siya sa mga papel na nakalatag sa harap niya. Parang wala sa sarili. Hindi siya makasabay sa usapan. Sa halip, bumalik sa alaala niya ang gabing iniwan siya ni Rachel, ang babaeng minahal niya ng lubos, at ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsimula siyang hindi na magtiwala kahit kanino. "Hindi mo alam kung anong ginagawa mo, Aldrin," wika ni Rachel noon, habang buhat ang kanyang maleta. "Hindi mo pinapakinggan ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Lahat ng desisyon mo ay para sa kumpanyang iniwan sa iyo ng tatay mo. Pero kailan mo ba ako pinakinggan?" Matagal na yon, pero sariwa pa rin sa kanya ang sakit ng mga salitang iyon. "Mr. Fuentebella?" Sambit ng chairman na si Mr. Beltran. "Okay ka lang ba? Pumapayag ka ba sa proposed revisions ng acquisition terms?" Naputo lang alaala ni Aldrin. Nag-angat siya ng ulo at pilit na ngumiti. "Yes, sure. Just send it over for my signature later." Tumango-tango ang mga board members. Halatang kampante na mapapaikot na naman nila ang batang CEO. Pagkalabas niya ng boardroom, dumiretso siya sa rooftop ng gusali. Sa kabila ng kanyang formal na pananamit at malamig na presensya, sa loob niya'y gulo-gulo ang damdamin. May tanawin siyang tinititigan sa malayo. Ang lumang building kung saan nagsimula ang kumpanya ng ama niya. Luma na, walang renovation, pero para sa kanya, iyon ang tunay na puso ng Fuentebella Properties. Hindi ang boardroom, hindi ang mga kontratang may tagong layunin, at lalong hindi ang mga taong akalay kayang tapakan ang pangalan ng kanyang ama. Nang bumalik siya sa opisina, naroon si Mia, ang kanyang personal assistant. Bit-bit ang ilang dokumento. "Sir, ito po yung report ng legal team. May mga kontrata ring pinapapirma ng board." Binitawan ni Aldrin ang jacket niya at naupo. "Leave them here. I'll look at them later." Ngunit sa sulok ng kanyang mata, napansin niyang may kakaibang reaksyon si Mia. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan ang sarili. Tumayo ito ng marahan. Saka nagpaalam. "Mia," tawag ni Aldrin. "Okay ka lang?" Opo sir," sagot nito. Pero baka sa mukha niya ang kaba. "Pasensya na po. Baka po napansin niyong tahimik ako ngayon. Medyo may iniisip lang." Napatingin si Aldrin sa kanya. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi ako kagaya ng board." Ngumiti si Mia, pilit pero totoo. "Salamat po sir." Pagkaalis nito, muling binalikan ni Aldrin ang papel sa harap niya. Mga kontrata o proposals. Lahat pabor sa kumpanya sa panlabas. Pero bakit pakiramdam niya ay may nakatago? Ilang ulit na niyang naramdaman ang ganito. Ngunit noon pa man, kahit CEO siya, hindi siya pinapakinggan ng board. Bata pa raw siya, walang karanasan.
Mas alam pa raw ng matagal na sa kumpanya kung anong dapat gawin. Kaya sa loob ng halos 2 taon bilang CEO, naging parang puppet siya. Pipirma kung kailangan, sisipot sa press kung kailangan, at tatahimik sa likod ng kamera. Minsan, sa loob ng kanyang opisina, biglang pumasok si Tito Delfin, ang retiradong co-founder ng kumpanya at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Aldrin, hindi kita madalas puntahan, pero may napapansin akong hindi maganda. Hindi ko gusto ang direksyon ng kumpanya ngayon. Tito, sagot niya. Alam ko, pero wala akong magawa. Lahat ng desisyon ng board, kahit kontra ako, ay may majority vote. Ako lang ang bago. Ako lang ang batang hindi nila tinitingnan bilang lehitimong pinuno. Tumango si Delfin. At hindi mo ba naisip na yun mismo ang dahilan para kumilos ka na ngayon pa lang? Hindi agad nakasagot si Aldrin. Tahimik lang siya habang nagkakape. Maya-maya, sinabi niya, hindi ko alam kung kanino ako magtitiwala. Ang daming mukha dito nang umingiti, pero may ibang intensyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang naging mailap. Pumapasok siya ng maaga, umuuwi ng huli. Tila nagtatago sa trabaho para lang huwag maramdaman ang lalim ng kanyang pagkawalang kibo. Sa gabi, binubuklat niya ang mga lumang sulat ng ama niya, mga payo, mga prinsipyo at mga babala. Sulat ng ama sa isa, hindi hadlang ang edad sa pamumuno, kundi ang takot. Ang tunay na lider, hindi kailangang malakas ang sigaw. Kailangan lang malinaw ang paninindigan. Sa mga salitang iyon, tila may kakaibang init na tumagos kay Aldrin. Ngunit hindi pa rin sapat. Hindi pa rin niya alam kung saan magsisimula. Hanggang isang araw, habang palabas siya ng opisina, nadaanan niya si Elena, ang janitress na palaging tahimik pero tila palaging nasa paligid kapag may kakaibang nangyayari. Sir, ako na pong maglilinis dito, wika ni Elena habang pinupunasan ang sahig malapit sa pinto ng opisina niya. Napatingin si Aldrin. Salamat. Habang papalayo siya, lumingon muli. May kung anong tahimik na tiwala ang hatid ng presensya ng babaeng iyon. Wala sa posisyon, wala sa kapangyarihan, pero tila may alam. At sa panahong hindi niya na alam kung sino ang kakampi niya, isang simpleng mata ni Elena ang tila nagbigay ng paalala. Hindi lahat ng mahalaga ay nakaupo sa itaas. Madaling araw na naman at tahimik ang bawat hakbang ni Elena sa malamig na sahig ng ikalawang palapag. Wala pa masyadong tao sa gusali, kaya't iyon ang mga oras na gusto niya. Tahimik, ligtas ang pag-iisip at walang istorbo sa pagmamasid. 2 linggo na simula nang makita niya ang kakaibang figures sa folder ni Aldrin at hindi pa rin siya mapakali. Hindi na ito basta usisera lang. May naamoy na siyang mas malalim at mas marumi kaysa sa alikabok na araw-araw niyang pinupunasan. Habang naglalampaso siya ng hallway papunta sa accounting department, napansin niyang hindi nakalak ang pinto ng maliit na opisina ng assistant finance head. Likas na may respeto si Elena sa privacy ng mga silid. Pero ngayong umaga, tila may humila sa kanya papasok. Dahan-dahan siyang pumasok. Pinatay muna ang ilaw para huwag mapansin mula sa koridor. Lumapit siya sa maliit na filing cabinet na kadalasan ay puno ng lumang dokumento. Bukas ang isa sa mga drawer at may nakausling envelope na puti. Hinugot niya ito at binuksan. Naroon ang ilang photocopy ng kontrata. Halos kapareho ng nakita niya dati sa mesa ni Aldrin. Ngunit may pagkakaiba. Dito, malinaw na may signature blocks para sa board members pero hindi pa pirma ni Aldrin. Ang nakatawat pansin sa kanya ay ang pahinang may maliit na font sa baba. Subject to equity transfer in favor of BCP Holdings Pte Ltd. Napakunot ang noo niya. Ang kumpanyang iyon ay hindi niya pamilyar pero agad siyang nagduda. Singapore-based? Shell company ba ito? Nilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kamera sa cellphone na pinatitiyagaan ng anak niya sa online class. At kinuhanan niya ng litrato ang buong dokumento. Isinilid muli ito at sinarado ang drawer. Hindi siya tumagal sa loob. Umalis siyang parang walang nangyari. Pero sa puso niya'y may napukaw na takot at determinasyon.
Sa pantry, naroon si Iya, ang receptionist na madalas niyang nakakakwentuhan kapag maaga pa. Iya, bulong niya habang nanititimpla ng kape. Pansin mo ba, ang daming papel na dumadaan ngayon sa finance office? Hindi ba dati hindi ganyan kadalas? Nagkipit balikat si Iya, pero may halatang pag-aalinlangan sa kanyang sagot. Oo nga ate, ang dami ko ring naririnig na delivery ng mga legal docs. Tapos yung isang bagong staff sa finance, bigla na lang nag-resign. Ayaw magpa-interview kahit ng HR. Walang paalam? Tanong ni Elena. Wala, parang bigla na lang nawala. Tahimik lang si Elena. Ayaw niyang lumampas sa pagiging tsismosa. Pero sa isip niya, nagsisimula ng mabuo ang larawan ng isang masalimuot na sabwatan. Kinagabihan, matapos ang shift niya, nagpasya siyang bumalik sa opisina. Bago maghating gabi, dumaan siya sa basurahan ng accounting department. May narinig siyang kwento dati sa kaibigan niyang dating auditor. Minsan, mas maraming sikreto sa basura kesa sa filing cabinet. Sa ilalim ng mga pinagtabasang papel at plastic cups, may isang black garbage bag na tila mas mabigat kesa sa iba. Binuksan niya ito. Doon, nakita niya ang mga shred ng ilang papeles, puting bond paper na may company letterhead at financial tables. May ilang bahagi na buo pa. Pinagdugtong-dugtong niya gamit ang maliit na tape na dala niya at sa di naasahan, nabuo niya ang ilang bahagi ng confidential memo na may pirma ni Mr. Beltran. Consolidation of Assets under BCP Holdings, nakasaad sa header. Muli, lumitaw ang parehong pangalan ng kumpanyang nabasa niya kanina. Kinalabog ang dibdib niya. Ibig sabihin, hindi lang ito isang beses na transaksyon, sistematikong paglipat ng asset. Ngunit hindi pa sapat ito, wala siyang direktang access sa mga report. Kailangan niyang may kakampi. Pagpasok niya kinabukasan, tinawagan siya ng isa sa HR staff para sa routine cleaning sa admin office. Doon, nadatnan niya si Mia, nakaupo sa gilid ng filing area, tila may problema. Ma'am Mia, okay lang po kayo? Bakit po? Magpunasan ang lamesa malapit sa kanya. Napatingin si Mia, bahagyang ngumiti. Okay lang, Ate Elena. Pagod lang, ang daming papel, parang ang daming gustong itago, pero ayaw ipabasa. Napatingin si Elena sa kanya. Bakit po? May problema ba sa documents? Nagkibit balikat si Mia. Hindi ko masabi, pero nung isang gabi, pinapirma si Sir Aldrin ng kontrata na hindi niya nababasa ng buo kasi daw urgent. Pero hindi siya pumirma agad. Iba siya nitong mga araw. Mumiti si Elena. May kakaibang liwanag sa balita niyang iyon. Ibig sabihin, nagdadalawang isip na si Aldrin. At kung matutulungan niya ito, kung mapapakita niyang may mali, baka may pag-asa silang iligtas ang kumpanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa panahong iyon, bigla siyang nakaramdam ng responsibilidad. Hindi lang para sa trabaho. Hindi lang para sa anak niya, kundi para sa kumpanyang tila pinapalibutan ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Paglabas niya ng admin office, isang janitor ang sumalubong sa kanya. Uy Elena, baguhan ka lang pero ang dami mo ng alam ah. Mag-ingat ka. Napatingin siya sa lalaki. Hindi ito nungumingiti. Hindi rin ito tila nagbibiro. Sa halip, may bigat ang mga mata nito. Babala. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang kaba ang naramdaman ni Elena. Naramdaman niyang may nagmamasid din sa kanya. Tahimik ang umagang iyon, ngunit ramdam ni Elena ang tensyon habang naglalakad siya papunta sa lounge, kung saan madalas nagpapahinga ang sekretaryang si Mia tuwing break. May dalang thermos ng mainit na tsaa si Elena, hindi lamang para sa katawan, kundi para sa panibagong plano. Alam niyang hindi niya kayang mag-isa ang laban. At sa ilang linggong pagmamasid, si Mia lamang ang tila may motibo at tahimik na tapang para tuluyang mabuksan ang landas ng katotohanan. Mia, bati niya, nagtimpla ko ng tsaa. Baka gusto mong subukan. Nakakagaan niya ng sikmura, lalo na pag stress ka. Napalingon si Mia mula sa kanyang laptop. Napansin ni Elena ang maputlang mata nito, tila kulang sa tulog at balisa. Salamat Ate Elena, sagot ng dalaga habang tinanggap ang baso. Hindi ko na nga alam kung paano ko tatapusin ang mga report na to. Araw-araw may bago,
Ang bigat sa dibdib. Tahimik na naupo si Elena sa tabi niya. May mga panahon talagang ganyan. Pero minsan, may mas malalim pa kung bakit parang hindi tayo makatulog. Napatingin si Mia, nagtaka, pero hindi umimik. Doon nagsimulang magbukas si Elena. Hindi bilang janitress, kundi bilang taong may parehas na sugat. Alam mo ba? Dati akong bookkeeper sa Aklan. Nag-audit ako ng isang kooperatiba na may anomalya. Nang pinasa ko ang report sa management, tinanggal nila ako. Hindi dahil mali ako, kundi dahil ayaw nilang mapahiya. Napatigil si Mia. Totoo yan? Tumango si Elena. Yung anak ko, nagkasakit sa bato. Nawalan kami ng kabuhayan. Nasunog ang tindahan namin. Wala akong choice kundi lumuwas at magtrabaho. Hindi ko ito sinasabi para kaawaan mo ako. Pero gusto kong malaman mo, alam ko ang pakiramdam ng may tama kang nalalaman. Pero walang gustong makinig. Tahimik si Mia. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Ate Elena, may mga papel akong hindi ko maintindihan. Mga kontratang pinapapirmahan kay Sir Aldrin. Tila paulit-ulit. Tapos may isang clause na hindi ko matranslate ng buo. Parang pinapalitan yung ownership rights. Huminga ng malalim si Elena. Baka pareho tayo ng napapansin. Naghalong kaba at ginhawa ang dumapo sa mukha ni Mia. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Lahat ng tao dito ay parang may kanya-kanyang tahimik na motibo. Lalapit tayo sa tamang tao, sagot ni Elena. Pero bago iyon, kailangan natin ng sapat na ebidensya. Hindi pwedeng hinala lang. Sa sumunod na araw, mas naging maingat si Mia. Nang may mga bagong kontratang dumating, palihim siyang kumuha ng photocopy. Sa tulong ni Elena, binasa nila ito sa break room habang kunwaring nagtutupi ng mga lumang report. Isa sa mga dokumento ay may pirma ni Mr. Beltran na tila nagpapasa ng shares sa isang banyadang entity. Nakatago ang tunay na layunin sa loob ng mahabang legal terminolohiya. Ngunit sa mata ni Elena, sanay sa mga ganitong panlilinlang, malinaw ang pattern. Mia, ito yung tinatawag nilang equity dilution. Ibig sabihin, unti-unti nilang kinokolekta ang shares ni Sir Aldrin. Pag natapos ito, wala na siyang boses sa board. Napakurap si Mia. Pero hindi niya alam. Ina-assume niyang legal ang lahat dahil sa board mismo galing. Tumango si Elena. Kaya kailangan natin siyang bigyan ng dahilan para magtanong. Isang gabi, habang pabalik sa maintenance room, nadaanan ni Elena si Mia sa koridor. Hawak ang cellphone at tila may kausap. Oo, hindi ko alam kung safe ito, pero may tao na akong pinagkakatiwalaan. Hindi siyang legal team, hindi rin siya board. Basta, nagmula siya sa mababang posisyon pero mas malawak pa ang paningin kaysa sa lahat ng manager dito. Nang mapansin si Elena, agad na binaba ni Mia ang tawag. Sorry, may tumawag lang. Kaibigan ko dati sa dating trabaho. Dating trabaho mo po sa bangko? Tanong ni Elena. Napatingin si Mia, bahagyang natahimik. Paano mo nalaman? Isang araw, nakita ko sa desk mo yung isang sulat mula sa isang law firm. Nabanggit nila yung pangalang Eastway Banking Corporation. Isa yon sa mga kasom sinarado ng BIR. Ilang taon na ang nakalipas. Pilit nang umiti si Mia, pero bakas ang lungkot. Nasangkot ako sa kaso na hindi ko namang kabustuhan. Nagtrabaho lang ako bilang assistant ng branch manager. Nang nalaman kong may anomalya sa credit approvals, sinubukan kong magsumbong. Pero pinagtakpan ako. Tinanggal ako, binigyan ng clearance na hindi ko maintindihan, at pinalabas na ko ang may sala. Bakit hindi mo ipinaglaban? Dahil nagkadepresyon ang nanay ko nung nalaman niya. Ayokong dagdagan ang bigat ng pamilya ko. Kaya naghanap na lang ako ng bagong buhay. Akala ko, dito sa Fuentebella, ligtas na. Tumingin si Elena sa kanya. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mali. Kung kaya nating magsimula sa isang papel, baka kaya rin nating iligtas ang kumpanyang ito. Mula noon, naging lihim na alyansa ang dalawa. Kapag may bagong papeles na pinapapirmahan kay Aldrin, agad nilang kinokopya at pinag-aaralan. Nagsimula rin silang gumawa ng sariling record, isang maliit na ledger na si Mia ang nagsusulat, habang si Elena naman ang nagkukumpirma sa mga petsa, figures
at pagbabago sa terms. Sa gabi, pinapadala nila sa lumang email account ni Elena ang mga larawan bilang backup. Isang araw, dumaan si Aldrin sa opisina at biglang tinanong si Mia, "May kopya ka ba ng kontratang pinirmahan ko last week? Mukhang may clause na hindi ko napansin." Napatingin si Mia, pero hindi nakapagsalita agad. Tinapik siya ni Elena mula sa likod at marahang tumango. Parang isang senyas na magsasabing, "Ito na ang simula." "Sir," sagot ni Mia, "may draft pa po ako. Pwede ko pong ipakita." At habang inaabot niya ang folder, doon nagsimula ang unti-unting pagbukas ng pinto ng tiwala. Sa kanilang tatlo, isang CEO, isang sekretarya, at isang janitress, nabubuo ang isang lihim na pagkakampi na magpapatibok muli sa puso ng isang kumpanyang unti-unting sinasakal ng kasinungalingan. Maagang nagpunta si Elena sa gusali kinabukasan. Hindi dahil sa regular na paglilinis, kundi dahil may kutob siya. Isang mabigat na pakiramdam sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang minamaneho ng jeep ang kanyang katawan patungo sa Ayala, ang kanyang isipan ay parang tren ng mga alaala, mga numero at mga pangalan. Hindi siya nakatulog ng maayos matapos ang pag-uusap nila ni Mia at ang pagdadalawang isip ni Aldrin tungkol sa pinirmahang dokumento. Alam niya may paparating na desisyong magpapabago ng takbo ng buong kumpanya. Pagpasok niya sa lobby, natanaw na agad niya si Mia sa may elevator. May hawak na brown envelope na may selyo ng confidential. Halatang kabado ang dalaga, panay ang lingon sa paligid. Agad siyang nilapitan ni Elena. "Mia," mahinang wika niya, "yan ba yung kontrata?" Tumango si Mia, mahigpit ang pagkakahawak. "Ito yung final draft. Pipirmahan ngayon ni Sir Aldrin sa emergency meeting ng board." Wala siyang ideya na sa huling pahina ay naroon na ang clause para sa total equity transfer. Pag pinirmahan niya ito, sa batas, tapos na. Napatingin si Elena sa orasan. 9:00 ng umaga. 15 minuto bago ang simula ng pulong. Agad silang umakyat sa third floor kung saan matatagpuan ang executive offices at ang boardroom. Sa dulo ng hallway, natanaw nila si Aldrin. Lumalabas mula sa opisina niya habang sinusuot ang coat. Hawak niya ang tablet at may isang security personnel na kasunod. Parang kinurot ang puso ni Elena. Ito na ang sandali. Alam niyang dapat ay tahimik lang siya, pero hindi na siya makakapayag na walang gawin. Umakbang siya ng mabilis. Tinungo si Aldrin kahit pa hindi siya pinansin ng ibang staff. "Sir," tawag niya, marahan pero may bigat. Napalingon si Aldrin, bahagyang gulat nang makita ang janitress na karaniwan ay tahimik lang sa sulok. "Yes?" tanong niya, itinatago ang pagkaabala sa tono. Nilapitan siya ni Elena. Lumapit ng sapat para hindi marinig ng iba ang sasabihin niya. Tinitigan niya sa mata ang binata. "Huwag mong pipirmahan yan." Tumigil sa paglalakad si Aldrin. Kumunot ang noo. "Anong sinabi mo?" "Sir, huwag niyo pong pipirmahan ang kontratang yan. Hindi lahat ng nilalaman ay pabor sa kumpanya at lalo na sa inyo." Tahimik. Saglit lang pero parang huminto ang mundo sa koridor na iyon. Si Aldrin naguguluhan. Si Mia hawak pa rin ang envelope pero nanginginig na ang mga daliri. At si Elena, matatag, diretsyo ang titig. "Bakit mo nasabi yan?" tanong ni Aldrin. Hindi na sa mayabang na tono, kundi sa sadyang gulat at interes. "Basahin niyo pong mabuti, sir, sa huling pahina, sa ilalim ng Clause 9B, mayroong transfer ng full executive power at voting shares sa foreign entity. Kapag pinirmahan niyo po yan, hindi na kayo CEO sa mata ng batas. Wala na kayong boses." Napatingin si Aldrin kay Mia. "Totoo ba to?" Bagaman nanginginig, tumango si Mia. "Nakita ko po mismo, sir. At si Ate Elena, siya po ang nakapansin noon pa. Kinopya po namin ang ilang dokumento. Wala po kaming masamang intensyon, pero alam naming may nangyayaring hindi tama." Kimuha ni Aldrin ang envelope mula kay Mia at agad na binuksan ito. Hinila ang huling pahina. Binasa. Tinitigan ang clause na binanggit ni Elena. Ilang segundo ang lumipas at marahang ibinagsak niya ang dokumento sa kanyang dibdib. "May mga kopya kayo nito?" tanong niya. "Opo sir," sagot ni Elena. "At may mga backup rin kami online."
Kung nais niyong malaman pa ang buong nangyayari, handa po kaming ipakita sa inyo. Ilang sandali ng katahimikan ang dumaan. Sa dulo ng koridor, naririnig na ang mga yabag ng ilang miyembro ng board. Papalapit na sa conference room. Tumalikod si Aldrin at huminga ng malalim. Sumunod kayo sa akin. Dinala niya sina Elena at Mia sa kanyang opisina. Pinaupo sila at hiningi ang mga kopya ng dokumento. Binuksan ni Mia ang kanyang flash drive, isinaksak sa computer at ipinakita ang ilang screenshots ng mga orihinal na kopya at notes ni Elena. Nag-scroll si Aldrin, tahimik. Tinitingnan ang bawat pahina. Pagkatapos ng halos 5 minuto, nag-angat siya ng muka. So, matagal na pala kayong nagmamasid? Oo sir, sagot ni Elena. Hindi dahil sa galit o inggit, kundi dahil sa respeto sa pangalan ng tatay ninyo. Dati ko pong binabasa ang mga isinulat niya sa diaryo. Hindi ako makapaniwalang sa kumpanyang itinatag niya. Ganito ang nangyayari. Tumango si Aldrin. Hindi rin ako makapaniwala, pero salamat. Tumayo siya, kinuha muli ang quote at tinignan sila ng diretsyo. Tuloy pa rin ang meeting, pero hindi ako pipirma. At kapag nakumpirma ko pa ang iba niyong ebidensya, baka hindi lang yan ang aking hindi pipirmahan. Lumabas siya ng opisina, matatag ang bawat hakbang. Si Elena at Mia, naiwan sa loob, parehong tahimik. Parehong hindi makapaniwala na nagawa nila iyon. Ngunit alam nilang simula pa lamang ito. Sa boardroom, umupo si Aldrin sa dulo ng mesa, gaya ng dati. Nang pagkakataong ito, hawak niya ang envelope, hindi bilang sunod-sunuran, kundi bilang leader na muling bumangon mula sa pagkakabalaho. At sa ilalim ng mesa, sa bag ng isang janitress na ngayon ay may hawak na pag-asa, naroon ang susunod na labanan para sa katotohanan. Tahimik ang boardroom nang pumasok si Aldrin. Tangan pa rin ang envelope na inaakala ng mga board members ay kanyang pipirmahan. Nakaupo na sa mesa sina Mr. Beltran, ang chairman, kasama ang iba pang senior directors na pawang matagal na sa industriya. Mga mukhang nakangiti, ngunit sa likod ng mga iyon ay may mga matang nagbabantay kung kailan siya bibitaw. Good morning, gentlemen! Malumanay niyang bati habang dahan-dahang umupo sa kanyang pwesto. Narito na po ang hinihintay niyong pirma. Tumango si Mr. Beltran, bahagyang ngumiti. Ayos, Aldrin. Para na rin ito sa kinabukasan ng kumpanya. Sa wakas, tuloy na ang expansion sa Southeast Asia. Isang malaking hakbang yan para sa Fuentebella. Ngunit hindi agad binuksan ni Aldrin ang envelope. Sa halip, binuksan niya ang tablet na hawak at pinindot ang isang file. Lumitaw sa screen ang scanned version ng parehong kontrata, ngunit may naka-highlight na clause. Clause 9B. Sa ilalim nito ay nakabold ang isang linya. Transfer of executive and equity rights upon final signature, effective immediately, in favor of BCP Holdings PT Ltd. Before I sign, wika niya. I'd like to ask a few questions about this clause. Nagkatinginan ang mga board members. Si Mr. Beltran, bagaman mahinahon pa rin ang ekspresyon, ay bahagyang nanigas ang katawan. It's standard legal language, sagot niya. Nothing alarming. That's just part of the consolidation terms with our Singapore partners. Interesting, sagot ni Aldrin. Kasi base sa due diligence na isinagawa ng third-party contact ko sa BIR at SEC records, ang BCP Holdings ay isang shell company, walang pisikal na opisina, walang aktwal na empleyado. At ang nakalagay na signatory ay isang taong may parehong apelido mo, Mr. Beltran. Napatigil ang lahat. Tumahimik ang kwarto. Si Mr. Javier, isa sa mga tahimik na miyembro ng board, ay napaubo at hindi makatingin ng diretsyo. Si Beltran naman ay pilit ngumiti. Aldrin, alam kong bago ka pa sa ganitong klase ng negosyasyon. Minsan kailangan nating gamitin ang mga technicalities para sa tax advantages. Tax advantages? Putol ni Aldrin, o personal advantages? Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Tumayo siya at inilapag ang envelope sa gitna ng mesa. Hindi ko pipirmahan ito. At simula ngayon, lahat ng kontratang darating sa opisina ko ay dadaan sa independent review ng legal team na ako mismo ang pipili. Nagulat ang mga board members, ngunit wala ni isa ang nagsalita.
Tila hindi sila makapaniwala na ang batang CEO na dating sunod-sunuran ay ngayoy may paninindigan na. Ilang segundo pa, biglang tumunog ang cellphone ni Aldrin. Tiningnan niya ito at ngumiti. Perfect timing, bulong niya. Paglabas niya ng boardroom, nadatnan niya si Elena sa hallway. Kasama nito si Mia, dalang isang USB. "Sir," mahinang sabi ni Mia, "nakuha na po namin yung original file version ng kontrata mula sa admin server. At mayroong hidden metadata sa document properties." "Sinong gumawa ng file?" tanong ni Aldrin habang pinapasa ni Mia ang USB. "Account name po ay Rel Beltran 78. Timestamp shows last edited 4 days ago." Tumango si Aldrin. "Ipa-analyze natin ito sa third-party forensic IT team. Gusto kong may ebidensya tayong sapat para humarap sa General Assembly." Napatingin si Elena sa kanya. "Sir, baka oras na para ilabas natin ang buong kwento. Hindi lang sa inyo to, pati sa mga empleyado na umaasa sa integridad ng kumpanyang ito." Napahinto si Aldrin sa pagsasalita. Parang may bigat sa dibdib niya ang mga salitang iyon. Ilang taon na siyang lumalakad sa kumpanyang iniwan ng ama niya na parang multo. Isang pamana na masakit, puno ng tanong, at kinukulayan ng ingay ng mga board members na tila mas may hawak pa ng kapangyarihan kaysa sa kanya. Pero ngayon, sa harap ng isang janitress at isang sekretarya, naramdaman niyang may kakampi siya. Mga taong hindi may kapangyarihan pero may tapang at dangal. Kinabukasan, pinatawag ni Aldrin ang legal department. Doon niya ipina-review ang full contract history gamit ang metadata analysis. Sa loob ng 5 oras, nakumpirma nila ang lahat ng hinala. Si Mr. Beltran ang gumawa ng document template. Ilang staff mula sa admin team ang nakasangkot sa pag-fabricate ng supporting documents para ipakitang lehitimo ang kumpanya sa Singapore. Habang nagkakagulo sa loob ng legal department, ipinatawag ni Aldrin ang security head ng kumpanya. Simula ngayon, utos niya, lahat ng contract at financial document movement sa system ay kailangang may tracking. "Gusto ko ng daily report." "Understood, sir." Samantala, sa isang gilid ng gusali, si Mia at Elena ay patuloy sa tahimik ngunit epektibong pagkilos. Gamit ang bagong access na ipinagkaloob ni Aldrin kay Mia, sinimulan nilang isa-isahin ang mga lumang transaction record ng board. Doon nila nadiskubre ang ilang procurement deals na overpriced at may kaparehong suppliers na konektado kay Mr. Javier at Mr. Ramirez, dalawa sa matagal ng miyembro ng board. Hinding-hindi nila to aaminin, bulong ni Mia. Pero kapag ipinakita nating sa tamang oras, wala na silang kawala, sagot ni Elena habang sinusulat ang summary ng findings. Habang nagdaraan ng mga araw, lalong naging tahimik si Aldrin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng kanyang pinaghahandaang hakbang. Alam niyang hindi na ito basta issue ng papel. Isang buong kultura ng katiwalian ang bumalot sa kumpanya at ngayon, hawak niya ang susi para ilantad ito. Sa huling araw ng linggo, habang nakaupo sa opisina, dinampot ni Aldrin ang lumang larawan ng ama niyang si Don Enrique. "Tay," bulong niya, "hindi ko man agad na ipaglaban, pero sa pagkakataong to, ako na ang maglilinis ng pangalan mo." At sa labas ng opisina, si Elena, nakatayo sa hallway, tahimik lang na tumango. Sapagkat alam niyang unti-unti na nilang nasisimulan ang laban at hindi na sila kailanman babalik sa katahimikang may kinikimkim na lihim. Mabigat ang mga mata ni Elena habang papalabas ng gusali ng Fuente Bella Properties. Hindi dahil sa pagod sa pisikal na gawain, kundi dahil sa bigat ng iniisip. Sa dami ng ebidensyang hawak nila ngayon, hindi na ito simpleng pagdududa. Isang buong sabwatan na ang unti-unting nabubunyag. At kung magkamali sila ng hakbang, maaaring sila mismo ang susunod na matanggal, masangkot o tuluyang mapatahimik. Habang sakay siya ng jeep pa uwi, naiisip niya ang kanyang kaibigan sa BIR, si Mang Rodolfo, retirado na pero dating senior auditor. Dati nilang kapitbahay sa Aklan at itinuturing niyang parang nakatatayong kuya. Maraming beses na rin itong tinulungan si Elena sa pagbasa ng mga komplikadong tax reports noong siya'y bookkeeper pa. Nang makarating siya sa tinutuluyan nilang paupahan, agad siyang bumunot ng lumang cellphone at nagpadala ng mensahe.
Kuya Rod, kailangan ko po ng tulong. May kontrata akong pinaghihinalaan. Pwede po ba tayong magkita? Hindi pa man nakalilipas ng 5 minuto, tumawag na ito. Elena, anong klaseng kontrata yan? At anong klaseng tulong ang kailangan mo? Agad na ipinaliwanag ni Elena ang ilang bahagi ng kasalukuyang issue. Hindi niya binanggit ang pangalan ng kumpanya, ngunit tinukoy niya ang mga elemento. Transfer of equity to offshore entity, shell company, at manipulated procurement records. Natigilan si Mang Rodolfo. Mas malalim ito kaysa sa tingin mo. At kung totoo ang mga pinaghihinalaan mo, posibleng hindi lang ito corporate fraud. May posibilidad na may money laundering involved. Mariin niyang sagot. Nagkasundo silang magkita sa isang lumang coffee shop sa Quezon Avenue, malapit sa dating opisina ni Mang Rodolfo. Kinabukasan, dala ni Elena ang ilang photocopy ng dokumento at screenshots mula sa tablet ni Aldrin. Tahimik lamang si Rodolfo habang binabasa ang mga iyon. Pasulyap-sulyap sa mga pahina, paulit-ulit ang ilang seksyon at sinasalungguhitan ang mga halaga. Alam mo ba, ani Rodolfo habang ibinaba ang papel, tong BCP Holdings, nabanggit na rin yan sa isang confidential report ng BIR 5 years ago. Pero hindi na itinuloy ang investigasyon. Wala kasing sapat na trail ng assets na galing sa Pilipinas. Pero kung tama ang calculations dito, posibleng may assets na unti-unting nililipat papunta sa kanila, disguised as foreign investments. Kaya ba yun parang pinapaikot lang ang pondo? Tanong ni Elena. Tumango ito. Exactly. Nililipat ang asset sa pangalan ng banyagang kumpanya, pero hawak pa rin ng lokal na tao. Sa kasong ito, ng mga board members ninyo. Sa papel, hindi na pag-aari ng Fuentebella, pero sa totoo, kinokontrol pa rin nila. Legal sa teknikalidad, pero immoral at mapanlinlang. Nagpasya si Elena na ibahagi ang nalaman kay Aldrin at Mia kinagabihan. Sa isang di-kumpidensyal na silid sa rooftop floor, nagkita silang tatlo. May dala si Mia na bagong report, isang internal memo tungkol sa panibagong proposal na isusulong sa susunod na buwan na tila'y part ng mas malawak pang plano ng board. Sir, ani Mia, nakalagay dito na balak nilang ibenta ang ilang lupain natin sa Tagaytay at palitan ng mas mababang halaga ng stocks sa isang partner company sa labas ng bansa. Pero kung i-check mo ang figures, hindi fair value ang kapalit. Palo tayo. Initigan ni Aldrin ang papel, saka naglakad-lakad sa silid habang nag-iisip. Ilang assets na ba ang hawak ng BCP Holdings base sa records ninyo? 5 na, sir, sagot ni Elena. At kung isasama pa yung mga nakafile na proposal, magiging 8 bago matapos ang taon. Hindi na to simpleng kalokohan, mariin niyang tugon. Kailangan natin ng mas konkretong ebidensya. Ayokong basta ako ang magsalita sa General Assembly. Gusto kong lahat ng shareholders makakita mismo ng pattern. Doon na rin nila isinilang ang plano. Hihingi sila ng tulong sa isang independent audit firm na hindi konektado sa kahit sinong empleyado ng Fuentebella Properties. Gamit ang existing na data, ipapareview nila ang movement ng assets, ang mga pirma at ang mga tax declarations para maipakitang may discrepancy. Ngunit dahil hindi ito opisyal na inaprubahan ng board, kailangan nila ng tahimik na koneksyon. Kilala ko ang dati kong boss na nagtrabaho na sa isang audit firm sa Ortigas, ani Mia. Na-assign siya dati sa mga kaso ng mga bank mergers. Pwede ko siyang kausapin. Gawin mo, sagot ni Aldrin. Sa ngayon, lahat ng detalye, lahat ng trace, ibatap natin sa cloud at sa external drive. Kung may mawala man sa atin, hindi tayo basta mawawala sa laban. Ngunit habang papatibay sila ng hakbang, mas lalo rin nilang nararamdaman na may bumabantay. Ilang araw makalipas, habang nasa gate si Elena, isang motor na may sakay na naka-helmet ang ilang beses nang dumaan at tumigil sa harap ng paupahan niya. Hindi ito bumaba, hindi rin nagsalita. Basta nakatitig lang. Kinabukasan, natagpuan niya ang padlock ng pintuan niya na parang may pilit na kinalas. Sa opisina, si Mia ay pinatawag ng isang board assistant
at sinabing kailangan niyang ipaliwanag kung bakit may mga email siyang ipinadala sa labas ng kumpanya. Mabuti na lamang at walang laman ang mga email. Puro draft lang. Isang patibong na sila mismo ang naghanda. Mukhang alam na nila na may gumagalaw. Bulong ni Elena kay Mia sa pantry. Oo, sagot ng dalaga, nanginginig. Pero kahit anong mangyari, ate, lalaban tayo. At mula sa kopya ng kontrata, mga papeles ng lupain, hanggang sa metadata ng dokumento, unti-unting hinabi ni Elena, Aldrin at Mia ang mga hibla ng katotohanan. Ang mga dokumentong tinatapon lang sa basura, ang mga contract clause na nilalaktawan at ang mga tahimik na bulong sa koribor. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng ebidensyang huhubot ng liwanag sa gitna ng madilim na sabuatan. Hindi na sila nakatingin lang, hindi na sila tahimik, at kahit wala silang opisyal na kapangyarihan, taglay nila ang pinakamahalagang sandata sa laban, ang paninindigan sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Muling napatulala si Elena sa harap ng salamin habang suot ang unipormeng may tatak na maintenance. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, hindi na siya basta tagalinis. Sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unti siyang umuusbong sa papel na hindi niya inakalang kakaharapin. Isang tagapagtanggol ng katotohanan sa mundong puno ng takot at kasinungalingan. Ngunit sa bawat hakbang nilang papalapit sa liwanag, lalo namang lumalalim ang anino ng mga kalaban. Isang tanghali, habang abala si Elena sa pag-aayos ng filing cabinet ng Finance Department, isang matabang lalaki ang pumasok. May hawak itong sobre at suot ang mamahaling relo. Si Mr. Raul Ramirez, miyembro ng board at isa sa pinakatahimik ngunit pinakamakapangyarihan sa loob ng kumpanya. Napatingin ito kay Elena saka lumapit at umikot sa kanyang likod. Baguhan ka? Hindi ba? Malamig na tanong ni Mr. Ramirez. Mag-iisang taon na po, sagot ni Elena habang patuloy sa ginagawa. Pinilit ang katahimikang walang halong pag-aalinlangan. Hindi ko natatanungin kung bakit laging nasa lugar ang mga papeles. Sambit nito habang idinidiin ang tono. Pero sa susunod na may mawala, siguraduhin mong hindi ikaw ang sisisihin. Tumango lang si Elena, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang maingat na pagtala sa tono, pananalita at paglalim ng mata ng taong iyon. Hindi siya ang ordinaryong board member, isa siya sa mga ulo. Kinagabihan, tinawagan siya ni Mia na halos hindi makahinga sa takot. Ate Elena, tinanggal na ako sa email system. Wala na akong access. Sinabihan ako ng HR na may investigasyong isinasagawa laban sa akin. Daw ay may conflict of interest ako. Natahimik si Elena. Hindi niya inakalang mabilis ang magiging aksyon ng kalaban. Huwag kang magpanik, sagot niya. Dumiretso ka kay Sir Aldrin bukas. Hindi niya ito pababayaan. Ngunit mas malala ang sumunod. Kinaumagahan, pagpasok ni Elena sa opisina, sinalubong siya ng isa sa mga HR personnel. Ma'am Elena, may incident report na nais ipasagot sa inyo. May nagsabi pong nakita kayong nagsusuri ng mga confidential documents habang nakaduty. Napahawak siya sa dibdib. Wala po akong sinirang patakaran. Hindi po ako lumalampas sa trabaho. Internal investigation lang po. Suspended po muna kayo starting today habang sinusuri ang detalye. Walang kaabog-abog, inanggalan siya ng access badge at inihatid palabas ng building. Wala man lang dumipensa. Lahat ay tahimik. Lahat ay parang sanay na sa ganitong klasing paglilinis. Hindi ng sahig, kundi ng mga taong hindi nila kayang kontrolin. Umuwi si Elena na walang luha, ngunit ramdam sa puso ang pagkapunit. Hindi dahil sa suspension, kundi dahil sa biglaang pagkakahiwalay sa laban na kanilang pinaghirapan. Muli siyang nag-text kay Aldrin, ngunit hindi agad ito nag-reply. Maya-maya pa, isang numerong hindi niya kilala ang tumawag. Elena, pamilyarang boses. Si Aldrin, patawad kung ngayon lang ako nakatawag. Nalaman ko lang kanina ang nangyari. Gusto ko sanang pigilan pero ginamit nila ang emergency clause sa board rules. Sinabi nilang conflict of interest ang pagiging close mo kay Mia at sa impormasyon na posibleng hawak mo. Hindi ko po alam kung matatakot ako o magagalit, sagot ni Elena.
Pero kung ako po ang dahilan para humina ang posisyon ninyo, mas mabuting ako na lang ang umurong. Hindi, mariing sagot ni Aldrin. Hindi ito ang panahon para umatras. Kung kailangan, ibalik ka bilang konsultant. Hindi nila hawak ang HR kapag ako ang nag-recommend. At simula ngayon, hindi na lang tayo tatlo ang kikilos. Sa araw ding iyon, pinatawag ni Aldrin ang dalawang dating executive ng kumpanya na dating matatalik na kaibigan ng kanyang ama. Sina Sir Delphine, dating COO na nag-resign matapos hindi sang-ayunan ang direksyong pinili ng board noon, at si Ma'am Connie, dating legal counsel na ngayon ay nagtatrabaho na bilang corporate ethics advisor sa ibang firm. Hindi ko kayo pinatawag para magreklamo. Simula ni Aldrin habang nakaupo sa maliit na meeting room ng lumang gusali. Gusto kong ibalik ang prinsipyo ng kumpanyang ito at kailangan ko ng mga taong naniniwala pa rin sa dangal ng pangalan ng tatay ko. Nagpalitan ng tingin sina Delphine at Connie. Sa loob ng 2 oras, ibinahagi ni Aldrin ang mga natuklasan. Ang mga kontratang may tagong clause, ang mga offshore transfers, ang manipulasyon sa voting rights, at ang taktika ng pagsasara ng bibig ng mga empleyado. Pinakilala rin niya si Elena at Mia sa pamamagitan ng video conference at isa-isang ipinakita ang mga ebidensyang nakuha. Kung lalaban tayo, sabi ni Connie, dapat hindi lang yan ang hawak natin. Kailangan natin ng suporta ng shareholders. At ang paraan para doon, ipakita ang buong financial pattern. I-audit natin hindi lang ang kumpanya, kundi ang board mismo. Iyon ang naging mitsa ng pagbuo ng tinaguriang Shadow Task Force ng Fuentebella. Hindi ito opisyal, ngunit binubuo ng mga taong may malinis na intensyon. Isang CEO na muling bumabangon, isang Janipres na may integridad, isang sekretaryang pinagbantaan, at mga dating opisyal na pinatalsik dahil sa prinsipyo. Ngunit hindi nagtagal, mas naging delikado ang sitwasyon. Isang gabi, habang pauwi si Aldrin galing meeting, biglang sumabog ang likurang gulong ng kanyang sasakyan sa EDSA. Mabuti na lamang at nakaagapay agad ang driver at walang nasaktan. Ngunit sa investigasyon ng mekaniko, natuklasang sinadyang lagyan ng matatalas na tornilyo ang gulong bago ito umikot. Nang makaraping ang balita kay Elena, halos hindi siya makahinga. "Sir, tinatarget na po nila kayo." Tumango si Aldrin, malamig ang titig. At yan ang ebidensyang ayokong makita ng publiko. Kaya simula bukas, gagawa tayo ng timeline. At ang bawat hakbang natin, may double copy, may backup, at may saksi. Habang binubuo nila ang timeline ng lahat ng katiwalian, mula sa unang kontrata hanggang sa huli, nagdesisyon silang harapin ang board hindi sa lihim, kundi sa mismong General Assembly na ilang linggo na lang ang layo. Doon, sa harap ng lahat ng stockholders, media at empleyado, ihahayag nila ang lahat. Hindi na ito simpleng laban sa papel, isa na itong digmaan para sa prinsipyo. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon si Elena, hindi bilang tagalinis ng gusali, kundi tagapagdala ng katotohanan sa panahong wala nang gustong magsalita. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng chandelier ng isang lumang function room sa Quezon City na dating pagmamay-ari ng pamilya Fuentebella, nagtipon ang mga taong hindi kailanman inaasahang mansasama-sama sa iisang silid. Si Aldrin, nakasuot ng simpleng polo at walang dalang asistant. Si Elena, suot pa rin ang kanyang simpleng blouse na ila hindi nalalayo sa kanyang uniforme. Si Mia, nakayuko at hawak-hawak ang isang folder na puno ng dokumento. At sa gilid ng silid, naroon sina Sir Delphine at Ma'am Connie, mga dating haligi ng kumpanya na ngayoy bumabalik para sa mas malaking laban. Tahimik ang umpisa ng pagpupulong. Wala munang nagsalita. Tanging ang pag-ikot ng bentilador sa kisame ang maririnig at ang bahagyang paglagutok ng mga upuang kahoy na pinagtitirikan ng tensyon. Si Aldrin ang unang bumasag ng katahimikan.
Ang General Assembly ay gaganapin sa loob ng 3 linggo, panimula niya. Doon natin ilalabas ang lahat. Pero bago yon, kailangan nating buuin ang kwento. Hindi para sa drama, kundi para sa katotohanan. At kailangan natin ng suporta. Bumuntong hininga si Delphine. Marami sa mga shareholders ay wala nang pakialam. Ang iniisip lang nila ay dividend. Kapag nakita nilang bumaba ang kita, magagalit sila sa iyo, Aldrin. Pero maipapakita mo na kung hindi dahil sa atin ay mawawala mismo ang kumpanya, baka mag-iba ang ihip ng hangin. Tumango si Connie. Doon papasok ang dokumentasyon, ang mga resibo, ang mga trail ng tax anomalies, at mismong pattern ng mga kontrata. Ang kailangan nating ipresenta ay hindi lang ang kasalanan nila, kundi ang sistemang binuo para magkubli ng krimen. Agad inilabas ni Mia ang folder at inilatag sa gitna ng lamesa ang mga bagong kopya ng mga dokumentong isinama nila sa pagsusuri. Isang compilation ng mga resibo, financial statements, scanned metadata ng mga kontrata, at mga screenshot ng internal communication na naglalaman ng palitan ng mensahe ukol sa dummy companies at tax diversions. Inasok ng board ang kumpanya sa isang investment agreement na hindi inaprubahan ng general shareholders. Paliwanag ni Elena habang isa-isang pinapasa ang mga dokumento. At hindi lang yun, may mga lupa na naipasa na sa pangalan ng mga kasosyo nila sa labas ng bansa. Peke ang valuations at pabor sa kanila ang terms. Nagpalipat-lipat sa mga kamay ng bawat isa ang mga ebidensya. May mga pag-iling, may mga bahagyang pagbuntong hininga. Ngunit wala ni isa ang umurong. Muli silang bumaling kay Aldrin. Kailangan natin ng media, ani Connie. Hindi para ipahiya sila, kundi para pigilan silang magmanipula. Kapag nailabas na natin ito sa publiko, hindi na nila basta-basta matatakpan ang sunod-sunod na anomalya. Ako ang bahala ron, ani Delphine. May ilang kaibigan pa ako sa dyaryo na dating kaalyado ng tatay mo, Aldrin. Hindi sila kailanman tumanggap ng bayad para sa kasinungalingan. Pero kailangan nating siguraduhin na may panghahawakan sila. Tumango si Aldrin. Hindi lang media ang kailangan natin. Kailangan nating makumbinsi ang ilang minor shareholders na sumama sa atin. Kung makakalap tayo ng at least 30% ng boto, maaari tayong mag-file ng motion para i-audit ang board. Legal yon at hindi nila basta-bastang maitatapon. Paano natin sila makakausap? Tanong ni Mia. May listahan ako ng mga individual investors na dating sumusuporta sa ama ko. Sagot ni Aldrin habang inilalabas ang isang maliit na notebook na tila luma na at may mga pahinang malapit ng madurog. Iisa-isahin natin sila. Magsasalita ako sa harap nila. At kayo? Kayo ang patunay kung hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan. Sa mga araw na sumunod, naging abala ang grupo. Sa bawat hapon, pumupunta si Aldrin sa mga small group meetings ng mga shareholder sa iba't ibang lugar. Sa Marikina, Makati, Las Piñas. Kasama niya sina Mia at Elena na palihim na nagpapakilala at ipinapakita ang ilang sipi ng dokumento. Madalas ay may pag-aalinlangan sa umpisa. Ngunit sa tuwing maririnig ng mga shareholder ang pangalan ni Don Enrique Fuentebella at ang prinsipyo nitong negosyo na may dangal, unti-unting bumabalik ang tiwala sa anak. Habang ginagawa ito, si Connie ay abala sa pagsasaayos ng legal strategy. Inihahanda niya ang motion for audit sakaling hindi pa rin sapat ang suporta. Si Delphine naman ay nagkausap na ng 2 dating government officials na dati nang nakahawak ng kaso ng financial misconduct. Lahat ng ito, tahimik ngunit organisado. Gabi-gabi, nagpupulong sila sa iisang lugar. At sa bawat pagpupulong, mas lalo nilang nakikita ang kabuuan ng panlilinlang ng board. Isang gabi, habang nasa rooftop sina Elena at Mia, napatingala si Elena sa mga bituin. Tahimik ang langit, ngunit tila may aninong dumadaloy sa paligid. Hindi na ito basta laban para sa kanila. Isa na itong laban para sa lahat ng inaaping manggagawa
na tinuturing lang na tahimik na gamit. Mga taong may kaalaman, ngunit pilit pinatatahimik. Alam mo, Mia, mahina niyang sabi, hindi ko akalaing darating ako sa ganitong punto. Dati, iniisip ko lang ay kung paano makakakain sa araw-araw. Pero ngayon, para tayong nasa digmaan. Tumango si Mia. Pero ate, kung hindi tayo lalaban, sino pa? Napangiti si Elena kahit may pagod sa kanyang mga mata. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, sino bang mag-aakalang isang janitress at isang sekretarya ang magiging tinik sa lalamunan ng mga dambuhala? Sa gabing iyon, natapos ang pagpupulong na may isang bagay na hindi madaling taglayin, pananampalataya. Hindi man sigurado ang kahihinatnan ng laban, sigurado silang nasa panig sila ng tama. At sa nalalapit na General Assembly, handa na silang isabog ang liwanag sa madilim na sulok ng kanilang pinaglilingkurang mundo. Maagang dumating si Elena sa gusali ng Fuentebella Properties, kahit hindi siya opisyal na empleyado sa araw na iyon. Wala pa ang ibang tao, ngunit pinapasok siya ng bagong security guard sa utos ni Aldrin. Suot niya ang puting blouse na binili niya sa ukay-ukay isang araw bago ang General Assembly, at maong na pantalon na pilit niyang pinakintab gamit ang lumang plancha. Sa kanyang bag ay naroroon ang USB drive na naglalaman ng huling kompilasyon ng ebidensya. Ang mismo mga dokumentong magpapayanig sa kinatatayuang trono ng mga ganid. Sa ika-11 palapag, abala na ang technical team sa pag-set up ng projector at sound system. Ang conference hall ay pinalamutian ng mga bandila ng kumpanya, mga portret ng dating chairman Don Enrique at mga lamesang may pangalan ng bawat major shareholder. Isa-isang pumapasok ang mga ito. Karamihan ay may edad at nakasuit, samantalang ang mga empleyado at media ay nauupo sa likurang bahagi ng silid. Nang dumating si Aldrin, sabay-sabay ang pagbaling ng mga mata sa kanya. Tila marami ang nagtataka kung bakit wala siyang bodyguard at kung bakit wala siyang bit-bit na folder na tulad ng dati. Ang mga miyembro ng board ay naroon na rin, si Mr. Beltran, Mr. Ramirez at Mr. Javier. Lahat ay tila kampante at nakangiti, waring tiwala sa isa't isa at walang kapansin-pansin na kaba sa katawan. Simulan na natin ang pagpupulong, ani Beltran, matapos magbigay ng maiksing pambungad. Narito tayo ngayon para aprubahan ang ikatlong phase ng foreign equity investment ng kumpanya. Sa dokumentong ibinahagi sa inyo, makikita na ito'y magdadala ng panibagong halaga sa ating shareholders. Tumayo si Aldrin mula sa kanyang upuan at humakbang patungo sa gitna ng silid. Sa kanyang paglalakad, iniabot sa kanya ni Mia ang clicker ng projector, habang si Elena ay tahimik na naupo sa may bandang gilid, hawak-hawak ang kanyang notepad. Bago po tayo magdesisyon, panimula ni Aldrin, nais ko munang ibahagi ang ilang detalye na sa tingin ko ay mahalagang malaman ng bawat isa sa inyo. Hindi po ito parte ng agenda, ngunit parte ito ng ating moral na obligasyon bilang mga taong may pananagutan sa pangalan at reputasyon ng Fuentebella Properties. Pindot, lumiwanag ang projector, ipinakita ang unang slide, isang scanned copy ng kontratang may Clause 9B. Ang dokumentong ito, patuloy niya, ay bahagi ng tinutukoy na Foreign Investment Agreement. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, makikita na ang majority of equity transfer ay napupunta sa isang kumpanyang hindi rehistrado bilang legitimate holding firm, ang BCP Holdings Pty Ltd. Pindot muli, lumitaw ang metadata. Ang dokumentong ito ay huling na-edit sa loob ng ating opisina. At ayon sa audit, ang user ID na ginamit ay R. Beltran 78. Nagsimulang magkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Si Mr. Beltran ay pilit pa ring gumingiti, ngunit bakas na ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi lang po yan, dagdag ni Aldrin. May 5 assets na nailipat na sa pangalang hindi dumaan sa approval ng general shareholders. At ito po ang mga resibo, valuation at ebidensya ng pag-overprice na ginawa para mapagtakpan ang tunay na halaga ng transaksyon. Pindot, ipinakita ang compilation ng mga dokumento,
May mga lagda, may mga invoice, may mga email trail. Lahat ay nakalink sa board. Pindot muli. Tumunog ang isang audio recording. Isang bahagi ng pag-uusap sa pagitan ni Beltran at ng isang kontraktor. Basta ipa-approve lang natin kay Aldrin. Di naman yan nagbabasa. Pipirma lang yan kapag nilagyan ng salitang expansion. Tumahimik ang buong silid. Ang mga patotoo pong ito ay hindi namin basta-basta pinulot, patuloy ni Aldrin. Sa tulong ng ilang dating opisyal ng kumpanya, ng mga kasalukuyang empleyado, at mga taong patuloy na naniniwala sa prinsipyong itinayo ng aking ama, nagawa naming tipunin ang mga ebidensyang ito upang mapanatili ang dangal ng Fuente Bella. Tumayo si Delphine mula sa gitna ng audience. Ako po si Delphine Pascual, dating Chief Operations Officer ng kumpanyang ito. Ako po ang nagpapatunay na ang mga kontratang ipinapasa ngayon ay hindi kailanman bahagi ng orihinal na direksyong pinlano ni Don Enrique. Tumayo rin si Connie mula sa dulo. Bilang dating legal counsel, nakikita kong maliwanag ang pattern ng collusion, misrepresentation at willful deception. Legal ang galaw, ngunit immoral. At bilang isang kumpanya na kilala sa integridad, ito ay hindi natin dapat palampasin. Lalo pang lumalim ang katahimikan sa silid. Ang mga shareholders ay kanya-kanyang hawak ng kanilang kopya ng report. Isa-isa, may mga umiiling. Ang mga empleyado sa likod ay unti-unting napapalakpak. Dahan-dahan, patay-sindi. Hanggang sa ito'y naging tuloy-tuloy. Naglakad si Aldrin pabalik sa harap. Ako po, bilang inyong CEO, ay naghahain ng motion para sa isang emergency vote na tanggalin sa pwesto ang mga miyembro ng kasalukuyang board at imbestigahan ang anilang mga galaw sa nakalipas na 3 taon. Objection! Sigaw ni Mr. Beltran. This is a setup. You're using fake documents and personal vendetta to manipulate this board. Mr. Beltran, sagot ni Aldrin, you had all the time and all the power, but you used it to protect yourself, not the company. Ngayon po, hindi na ako bata at hindi na po ako pipikit sa mga ginagawa ninyong kasalanan. Sa puntong iyon, isang shareholder ang tumayo. I second the motion, sabi niya. Panahon ng para linisin ang pangalan ng kumpanyang ito. Sumunod pa ang ilan. At sa iisang boto, sa iisang saglit, bumagsak ang kinatatayo ang trono ng kasinungalingan. Sa huli, 7 boto kontra 3, inaprubahan ng General Assembly ang pagtanggal sa buong board. Si Aldrin, sa unang pagkakataon, ay tumayo sa harap ng lahat, hindi bilang sunod-sunurang pinuno, kundi bilang tunay na tagapangalaga ng pamana ng kanyang ama. At sa isang gilid ng silid, si Elena, hindi man binanggit sa entablado, ay ngumiti habang pinipisil ang notepad sa kanyang bag. Sa mata ng marami, isa lang siyang dating tagalinis, pero sa puso ng katotohanan, siya ang nagsindi ng apoy na nagpasabog sa kasinungalingang matagal nang bumabalot sa Fuente Bella Properties. Isang linggo matapos ang pagsabog ng katotohanan sa General Assembly, tila unti-unti nang bumabalik sa ayos ang paligid ng Fuente Bella Properties. Ang opisina na dati punong-puno ng tensyon ay ngayon napapalitan ng tahimik ngunit produktibong enerhiya. Maraming empleyado ang hindi pa rin makapaniwala sa mga naganap, ngunit mas marami ang nakahinga ng maluwag. Sa loob ng maraming taon, hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. Ngayon, ang mga mata nila ay nakatingin sa bagong direksyon. Sa ikalawang palapag ng gusali, nagbukas ng panibagong opisina si Aldrin, isang open space area na tinawag niyang People's Wing, kung saan malaya ang sinumang empleyado na lumapit, magtanong o magreklamo. Dito rin niya pinatawag si Elena sa unang pagkakataon matapos ang General Assembly. Pagkapasok ng babae, dama niya agad ang pagbabago. Wala na ang lumang mesa, wala na ang cold tone ng dating opisina at sa halip may simpleng coffee table, 2 upuang kahoy at mga litrato ng mga tauhan ng kumpanya noong nagsisimula pa lang ito. Upo ka, Elena, bati ni Aldrin habang inaabot ang isang tasa ng kape. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matagal na akong naghahanap ng taong hindi lang marunong magbasa ng numero,
kundi marunong ding tumindig para sa tama. Tahimik na naupo si Elena. Hindi pa rin sanay sa ganitong uri ng pagtrato. Gusto kong ialok sa'yo ang posisyong Chief Internal Auditor ng kumpanya. Wika ni Aldrin habang diretso siyang tinitingnan. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil nakita ko kung paano ka kumilos sa ilalim ng matinding panganib. At higit sa lahat, dahil alam kong hindi mo ipagkakait ang katotohanan kahit pa kanino. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sir, ako po, isang janitress lang? Hindi ka kailanman naging lang, Elena. Putol ni Aldrin. Bawat araw mong ginugol para magmasid, magtipon ng ebidensya at protektahan ang kumpanya, mas higit pa sa ginampanan ng mga dating board. Hindi mo kailangang magkaroon ng titulo para maging totoo. Pero ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang kapangyarihan para mapanatili ang pagiging totoo sa lahat ng sulok ng opisina. Napaluha si Elena, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa tiwala. Sa dami ng taong matataas ang pinag-aralan, siya ang piniling pagkatiwalaan. Sa isip niya, parang bumalik siya sa panahong hawak pa niya ang calculator sa maliit na tindahan sa Aklan. Malinis ang intensyon, diretso ang prinsipyo. Ipapatawag natin ang press sa susunod na linggo, dagdag pa ni Aldrin. Gusto kong ipakilala ka hindi lang bilang bagong auditor, kundi bilang simbolo ng bagong direksyon ng Fuentebella. Isang kumpanya para sa tao, hindi para sa mga sabwatang makasarili. Kasunod nito, inanyayahan ni Aldrin si Mia na pansamantalang na-freeze ng HR matapos ang mga pagbabanta mula sa dating board. Sa halip na ibalik lang siya sa dating posisyon, itinalaga siya bilang HR manager na may bagong mandato. Itaguyod ang Employee Wellness and Ethics Program, isang proyektong layong palakasin ang tiwala at kaligtasan ng bawat manggagawa sa loob ng kumpanya. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula, sagot ni Mia habang naglalakad sa loob ng bagong HR office. Nagsimula ka na, sagot ni Elena na sinamahan siya roon. Noong araw na pinili mong ipagtanggol ang tama kahit takot ka na. Kasabay ng mga pagbabagong ito, inilunsad ni Aldrin ang Fuentebella Scholarship Fund, isang programang magbibigay ng libreng edukasyon sa mga anak ng empleyado na nais mag-aral sa larangan ng accounting, law o public administrasyon. Isa sa mga unang nabigyan ng grant ay ang anak ni Elena, si Jonas, na ngayon ay nasa kolehiyo at nagpapagaling mula sa sakit sa bato. Isang araw, bumisita si Aldrin sa isang lumang silid kung saan nakatambak ang mga binaklas na portret ng mga dating board member. Sa pinakailalim ng mga ito, natagpuan niya ang lumang larawan ng kanyang ama, nakangiti, nakaakbay sa mga unang tauhan ng kumpanya, kabilang na si Sir Delphine at Ma'am Connie. Kinuha niya ito, pinunasan at inilagay sa bagong reception area ng gusali. Habang nakatayo siya roon, lumapit si Elena. Alam niyo po, sir, hindi ko po personal na nakilala ang ama niyo. Pero sa kwento ng mga tao, parang buhay na buhay pa rin siya sa loob ng pader na to. Buhay na buhay pa rin siya, sagot ni Aldrin. At sa bawat taong hindi sumuko sa dangal, gaya mo, doon siya patuloy na nabubuhay. Kinabukasan, pinatawag ni Aldrin ang buong empleyado sa lobby ng gusali. Doon niya ipinakilala si Elena sa lahat, hindi bilang dating janitress, kundi bilang bagong tagapangalaga ng integridad ng kumpanya. Ipinakilala rin niya ang mga reforma, ang scholarship fund at ang pagbubukas ng integrity wall, kung saan maaaring pumirma ang sinumang empleyado na nangangakong magiging tapat sa kanyang tungkulin, gaano man ito kaliit o kalaki. Unang lumapit si Elena. Huminga siya ng malalim at itinayo ang bolpen. Sa gitna ng katahimikan, isinulat niya ang kanyang pangalan, Elena De Castro. Wala itong ranggo sa tabi, wala ring titulo. Ngunit sa kanyang likod, nagsimula ng pumila ang mga empleyado, isa-isa, pirmahan ang dingding, at sa kanilang mga mata ay makikita ang bagong apoy ng tiwala. Mula sa itaas ng mezzanine, natanaw ni Mia ang eksenang iyon at napangiti. Ate Elena, bulong niya sa sarili.
Ikaw ang tunay na kwento ng kumpanyang ito. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sa likod ng mga kontratang may lihim, mga tangkang pananakot at mga banta ng kapangyarihan, tumindig ang isang babae, hindi para sa sarili, kundi para sa prinsipyo. Siya ang janitress na piniling magsalita, at ngayon siya ang dahilan kung bakit muling bumangon ang kumpanyang minsan nang sinubukang ibagsak ng kasakiman. Makalipas ang ilang linggo matapos ang malawakang pagbabago sa loob ng Fuentebella Properties, nagdesisyon si Aldrin na bumisita sa isang lugar na matagal na niyang hindi nilalapitan, ang puntod ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani ng industriya sa Laguna. Umaga pa lamang ay tahimik na ang paligid. Ang mga punong kahoy ay waring yumuyuko sa presensya ng alaala ni Don Enrique Fuentebella. Suot ni Aldrin ang simpleng puting polo at itim na pantalon. Sa kanyang mga palad ay may hawak siyang framed copy ng kontratang hindi niya pinirmahan, isang simbolo ng kanyang paninindigan laban sa korupsyon. Habang tahimik na lumalakad sa mabatong landas patungo sa puntod, bumalik sa kanyang alaala ang panahong bata pa siya, kung saan madalas siyang isama ng ama sa mga proyekto sa probinsya. Huwag kang matutulog hanggat hindi mo naiintindihan kung para saan ang ginagawa mo. Madalas sabihin ni Don Enrique, ang negosyo ay hindi lang kita. Dapat ito ay makatao, makatwiran at makasaysayan. Pagdating sa harap ng puntod, dahan-dahan niyang ibinaba ang frame sa damuhan, saka lumuhod at pinikit ang mata. Tay, mihinang sambit niya. Akala ko dati sapat na ang pamana niyo para tumayo akong leader. Pero natutulan kong hindi sapat ang pangalan. Ang prinsipyo, yun ang dapat isabuhay. Sa likod ng kanyang mga mata, bumalik ang lahat ng alaala. Ang araw na namatay ang kanyang ama sa atake sa puso habang nasa gitna ng isang negosyasyon para sa subsidized housing. Ang pagluluksa ng kumpanya, ang biglaang pagkubkob ng board, ang kanyang pagkatuliro at ang kanyang unti-unting pagtahimik. Ngunit ngayon, wala na ang bigat ng pagkukulang. Ang naroroon na lamang ay malinaw na paninindigan. Nang matapos ang kanyang panalangin, inilabas niya ang sulat na isinulat niya sa kanyang journal. Ilang gabi ang nakalipas. Pangarap kong muling buuin ang tiwala ng mga taong naniwala sa tatay ko. At kung kakailanganin, handa akong hindi lang maging CEO. Handa akong maging empleyado na may karapatan din magsabi ng mali. Inilagay niya ito sa loob ng maliit na kahon na itinayo bilang kapsula ng alaala. Saka itinakip muli ang semento ng florera sa gilid ng nitso. Kinagabihan, nagdao si Aldrin ng isang simpleng seremonya sa lobby ng opisina upang opisyal na ilunsad ang Wall of Integrity. Isang pader na hindi lang para sa mga pirma ng empleyado, kundi pati sa mga kwento ng katapatan. Dito niya ikinuwento sa publiko ang naging papel ni Elena, ni Mia at ng ilang tahimik na mga tauhan ng kumpanya sa pagbubunyag ng kasinungalingan. Hindi natin kailangang maging sikat para maging bayani, ani Aldrin sa kanyang talumpati. Minsan, ang pinakamakatangyarihang tinig ay nanggagaling sa pinakatahimik na bahagi ng gusali. Isang janitress, isang sekretarya, isang retiradong accountant. Lahat sila nagbigay ng boses sa mga hindi pinapakinggan. Tumayo si Elena sa likod ng crowd. Ayaw pumunta sa harapan kahit ilang ulit siyang tinawag. Ngunit sa huli, si Mia ang tumulak sa kanya palapit. Tahimik siyang lumakad, kinakabahan, habang ang mga mata ng buong kumpanya ay nakatuon sa kanya. Ngunit hindi takot ang naramdaman niya, kundi pag-unawa na oras na para tanggapin ang bagong papel. Ilang araw matapos ang seremonya, nagtungo si Elena sa lumang silid sa 4th floor kung saan dating naka-assign ang mga janitor. Dala niya ang maliit na box na naglalaman ng mga lumang record book, ilang lumang mop handle at ang lumang ID na may larawan niya bilang cleaning staff, night shift. Nilapag niya ito sa mesa, saka kinatok ang pintuan ng opisina ng General Archives. Ate, pa-file naman po ito. Alaala lang ng pinanggalingan ko. Sabi niya sa matandang empleyado ng archives. Napangiti ito. Ibang klase ka talaga. Elena, alam mo bang may bagong training module sa orientation ngayon na ang title ay Ang Kwento ni Elena?
Napatawa si Elena. Wag naman, baka mawalan na ng gana ang mga bagong empleyado. Hindi, sagot ng matanda. Sa totoo lang, sila ang pinaka-inspire. Kasi alam nilang kahit wala kang titulo, pwede kang gumawa ng pagbabago. Kaya nga may bagong batch ng interns ngayon na gustong mag-volunteer sa ethics office. Sa kabilang banda, si Mia ay abalang-abala sa pagsasaayos ng wellness program. Isa sa mga una niyang ipinatupad ay ang anonymous suggestion box na mahigpit na binabantayan ng bagong HR team. Minsan, habang binubuksan niya ito, may nakita siyang liham na nakasulat sa sulat kamay. Salamat sa inyo. Ngayon, hindi na kami takot magsalita. Hindi na kami nangangambang mawalan ng trabaho dahil lang sa pantatanong. Tuloy niyo po sana ang laban. Kami po ang mga tahimik sa background, pero hindi na kami pipikit. Habang binabasa ito ni Mia, napangiti siya at agad tinek si Elena. Ate, may isa na namang lihim na kakampi. Hindi na tayo nag-iisa. At sa panghuling hakbang ng pagbubuo ng bagong direksyon, ipinatawag ni Aldrin ang mga bagong miyembro ng board na binuo mula sa rekomendasyon ng mga empleyado at stakeholders. 7 lahat mula sa iba't ibang larangan. Isang retiradong guro, isang manggagawang may 20 taon sa kumpanya, isang negosyanteng kilala sa integridad, isang dating auditor ng gobyerno at 2 legal experts sa corporate ethics. Ang ikapito, si Elena mismo bilang ex-officio observer na may karapatang magsalita ngunit hindi bumoto. Isang bagong mekanismo upang tiyakin na ang boses ng mga pangkaraniwang empleyado ay may lugar sa pinakamataas na antas. Hindi lahat ng board meeting ay madali. May mga pagtatalo, may mga hindi agad nagkakasundo. Ngunit ang kaibahan, wala nang tagong intensyon. Lahat ay bukas sa pananagutan. At sa huling bahagi ng kanyang panibagong journal entry, isinulat ni Aldrin, ang tunay na pamana ng ama ko ay hindi ang gusaling iniwan niya, kundi ang tapang ng mga taong hindi niya nakilala, ngunit isinabuhay ang prinsipyong itinuro niya. At sa likod ng hallway ng opisina, kung saan minsang nagtago ng luha si Elena sa ilalim ng dim light habang naglilinis ng sahig, ay naroroon pa rin siya. Ngunit hindi na bilang tagalinis ng sahig, kundi tagapaglinis ng sistema, tagapagturo ng katapatan at tahimik na alaala ng isang kumpanyang muling isinilang sa liwanag ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang magbago ang direksyon ng Fuentebella Properties, nagbago rin ang ritmo ng buhay ni Elena. Mula sa dating paggising ng 3:00 ng madaling araw para sumakay ng jeep at pumasok bilang janitress, ngayoy 8:00 na ng umaga siya pumapasok sa opisina. May bitbit na laptop, may sariling desk sa opisina ng Internal Audit Department at may pangalan sa pintuan na malinaw na nakaukit. Elena De Castro, Chief Internal Auditor. Ngunit sa kabila ng bago niyang posisyon, hindi nagbago ang kanyang ugali. Siya pa rin ang unang bumabati sa mga security guard. Siya pa rin ang palaging humihinto para makipagkwentuhan sa mga kasamang janitor sa hallway. At siya pa rin ang humahawak ng basang tissue kapag may nadadaanan siyang patak ng kape sa sahig. Maraming bagong empleyado ang hindi makapaniwala kapag sinasabing siya ang dating tagalinis ng opisina. Para sa kanila, isa na siyang alamat, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa kabutihang walang ingay. Isang araw, habang nagsasagawa ng routine audit si Elena sa branch office ng kumpanya sa Cavite, may isang empleyadong babae ang palihim na lumapit sa kanya. Mahinang tinig, nanginginig ang kamay. Ma'am Elena, pwede po ba akong humingi ng tulong? Tanong nito. Tumango si Elena. Siyempre, anong problema? Yung supervisor po namin, pinipilit po kaming mag-sign ng overtime na hindi naman namin nagawa. At kapag hindi kami sumunod, tinatakot kami na hindi ire-renew ang contract namin. Wala po kaming lakas ng loob na magsumbong dahil baka kami pa ang mawalan ng trabaho. Mabilis na sumeryoso ang mukha ni Elena. Anong pangalan ng supervisor? May kopya ka ba ng dokumento?
Nag-abot ang babae ng ilang papel at screenshots ng text message. Tinanggap ito ni Elena at agad siyang nagpadala ng memo sa Ethics Committee upang magsagawa ng silent investigation. Ilang araw pa at kinumpirma ang abuso. Tinanggal sa pwesto ang supervisor at pinalitan ng isang mid-level manager na galing mismo sa hanay ng mga affected na empleyado. Pagbalik ni Elena sa head office, sinalubong siya ni Aldrin sa hallway. "Balita ko, may isa ka na namang tinulungan sa Cavite," ani Aldrin habang nakangiti. "Wala yon sir," sagot ni Elena. "Ginawa ko lang ang tama." Nakakalimutan mong hindi lahat ay may lakas ng loob para gawin ang tama. Kaya hindi yon basta-basta lang. Ngumiti si Elena, bahagyang yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay sinusundan na ng maraming mata. Mga empleyado, interns at maging ilang bagong opisyal ng kumpanya na hinahangaan na ang kanyang simpleng prinsipyo. Hindi siya kailanman sumigaw para sa hustisya, ngunit sa bawat kilos niya sumisigaw ang integridad. Ilang linggo pa at muling bumalik si Elena sa isang silid na minsan ay naging tahimik niyang mundo, ang janitor's room sa likod ng gusali. May baguhan na roon, isang batang lalaki na bagong pasok at nakasuot ng parehong uniforme na minsan niyang isinusuot. "Ate Elena," bati nito, tila hindi makapaniwala. "Kayo po ba yung dati ring janitress? Yung may kuwento sa orientation?" Napangiti si Elena. "Oo, ako nga yun. Ikaw naman, anong pangalan mo?" "Jonas po, pangalan ko po Jonas." Napahinto si Elena. Pamilyar ang pangalan at ilang sandali bago niya maiproseso, ang batang ito hindi lang basta bagong empleyado. Siya ang anak ni Mang Andres, ang dating janitor na lumipat sa probinsya matapos ang asawa nito'y maospital. Ipinangalan ng ama kay Jonas ang bata dahil sa inspirasyon ng anak ni Elena na dai niyang ikinukwento sa mga kasamahan. "Alam mo ba, ani Elena, pangalan din ng anak ko ang Jonas. Pareho kayong matalino at matatag, at pareho ngayong may pag-asa." Naglakad silang dalawa palabas ng silid. Habang tinuturuan ni Elena ang binatang Jonas kung paano gamitin ng maayos ang mga gamit panglinis, hindi niya napansin na pinapanood sila ng ilang empleyado mula sa hallway. Isang HR staff ang pabulong na nagsabi sa kasama, kaya siya idol ng lahat. Hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nanggaling. Sa susunod na quarterly town hall meeting ng kumpanya, inanyayahan si Elena para magbigay ng maikling pananalita. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng marami, pero dahil ito'y bahagi ng bagong kultura ng transparency ng Fuentebella, hindi niya ito tinanggihan. Habang nakatayo sa gitna ng entablado, humawak siya sa mikropono at huminga ng malalim. "Hindi ako sanay magsalita sa ganito karaming tao, pero kung may gusto akong ipaalala sa inyong lahat, ito lang. Huwag kayong matakot magsabi ng totoo. Minsan, kahit boses mo lang ang may lakas, sapat na yun para gumuho ang kasinungalingan. Hindi natin kailangang mataas ang posisyon para may gawin. Ang mahalaga, may prinsipyo tayong pinaninindigan." Tumayo ang mga empleyado at sabay-sabay na pumalakpak. Sa mga mata ng marami, si Elena ay hindi lang isang empleyado. Isa siyang paalala na sa isang mundong pinangungunahan ng takot at personal na interes, may mga taong handang tumindig para sa tama kahit pa walang kapalit. Habang papalabas si Elena ng event hall, nilapitan siya ng isang bata, mga 7 taong gulang, kasama ang kanyang ina na isa sa mga accounting staff. "Tita Elena, gusto ko po sanang maging katulad niyo paglaki ko." Napangiti si Elena, lumuhod sa harap ng bata at hinawakan ang kamay nito. "Hindi mo kailangang maging katulad ko, anak. Maging mas mabuti ka pa sa akin. Gamitin mo ang puso mo. Lahat ng ginagawa mo, dapat may malasakit." At sa kanyang paglingon, sa silid kung saan kanina lamang siya pinalakpakan, nakita niya ang bagong mural na inilagay sa pader. Isang simpleng larawan ng babaeng may hawak na mop at papel sa kabilang kamay. Nakatingin sa direksyong may liwanag. Wala iyong pangalan niya. Wala ring titulo, pero alam ng lahat kung sino iyon. Isang tahimik na bayani, isang babae mula sa anino.
Isang boses na hindi kailanman lumakas, pero kailanman ay hindi nagpatinag. Si Elena, ang janitress na hindi lang naglinis ng sahig, kundi ng kasaysayan ng isang kumpanya.